Amen. David longed to be near with God. That a spiritual distancing. Almost tayo, 1 month ng church services, no services. May video lang. No? Maring tayo, ay almost 1.5 month na ba? Na talagang walang church services. Pero individual, ang mahalaga yung ating relasyon. Kaya kasi David, ang sabi niya, yung longing to be near with God. Yung no to spiritual distancing. Pero paano ba na tayo ay hindi magkakaroon ng spiritual distancing sa Panginoon? Yung dapat sabi nga, the more ito yung nangyayari, dapat the more na nagiging, mas malapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi David, paano ba na na-practice yung no to spiritual distancing? Yan natin yung Psalm 63. Yan natin yung nakalagay sa Psalm 63 verse 1 hanggang 2. Yan natin, paano ba si David ay na-practice yung no to spiritual distancing? Psalm 63 verse 1 hanggang 2. O Diyos, Ikaw ay aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluway tanging Ikaw, Ikaw mga, para kung yung lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mo sa sanktuaryo sa lugar na dahuganan, ako'y uwi mamaslang ka sa likas mong karangalan. Number 1, para ma-practice yung no to spiritual distancing, si David, ang sabi na meron siyang hunger and thirst for God. Yung gutom at umuhaw niya para sa Diyos. Nanitulad na sa isang tupa, naroong hinahanap tubig, at sa isang usap na hinahanap ay tubig, at isang tuyok lupa na hinahanap din ay tubig. Tingnan po ba, yung uhaw. Kaya makita natin, para tayo hindi magkaroon ng paglayo sa Panginoon, no to spiritual distancing, dapat meron tayong hunger and thirst for God. Tayo ba'y may uhaw at gutom pa sa Panginoon? O baka naman sa literal na pagkain lang tayo laging gutom at uhaw? No. Tayo ba may gutom at uhaw pa sa presensya ng Diyos? No. Meron pa ba? Ganun si David. Kasi David, hindi siya dumistansya sa Panginoon. Mas lalo siyang lumapit sa Panginoon. Ilan po ba? At tingnan natin, sa New Testament naman, may tinuro ang Panginoon sa Book of John para tayo mga mananampalataya ay hindi rin magkaroon ng spiritual distancing sa Panginoon. Tingnan natin yung John chapter 15, verse 4. Number 2, so John chapter 15, verse 4. Ang sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapapamunga ang sangang hindi na nakakabit sa puno. Ngayon din man, hindi kayo makapapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Number 2, kung may Bible po. Number 2, ang araw ng Book of John chapter 15, remain in the Lord, or manatili tayo sa puno. Hello? Kasi dito sa John 15, nagbigay ang Diyos ng napakagandang ilustrasyon, si John, na ang Diyos ang puno, tayo ang mga sanga. Kaya may awitin dito, ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Kaya meron pang puno, ako sanga. Ganyan, may drama kayo, may kanta yan. Ibig sabihin, number 2, kung si David, merong hunger and thirst for God, ang tinuturo naman ni John sa John 15 verse 4, manatili tayo sa Diyos. Remain in the tree, as bilang mga sanga, manatili tayo sa Panginoon. Subukan mong putulin ng sanga, makakapamunga pa hindi. Maliban, nung napag-aralan ko sa gardening, yung tinatawag ng marketing. Kung i-market ka, depende pa yung kung mabubuhay o hindi. Nung may gagawin sa'yo, takas kasi yung sanga, lalagyan ng lumot, pag ugatin nyo, pero pag hindi nag-ugat nyo, para yun. Wala kang silbi. Pero makita natin, para manunga ang isang sanga, dapat nakakabit sa puno. Ganun din sa akin. The ability ni John, remain in the Lord or remain in the vine. Manatiling nakakapit kay Lord. Amen? Number 3. Tingnan natin yung verse 7. John 15, verse 7. Ito nakalagay. Kung mananatili kayo sa akin, manatili sa inyo ang aking mga salita, tingin ninyo ang inyong kaibigan at pagkakaroon sa inyo. Number 3, remain in His Word. Kasi ngayon,
Marami ang nagsasabi, ang Antichrist nandito na raw. Meron naman nagsasabi, it is a form of Antichrist. Parang sinasanay na tayo. Bakit? You cannot buy without the mark of the beast. Pero tandaan ninyo, before the tribulation, ang sinabi ng Biblia, Matthew 25, pag nagtanong basahin yung mga buong Matthew 25, ang tinuturo ng Biblia, watch me. Maging mapag-bantay. Kasi marami nagsasabi na ang Panginoon ay parating na, totoo naman, pero walang nakakaalam kung kailan at anong oras. Amen po ba? Pero ang sinasabi, we watch me. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, amen, alam mo na itong mga nangyayari sa paligid natin, ito yung mga senyales. Although nakakalungkot, may nagsasabi, ang Antichrist ang dito. Supposed to be, yung magrurulas ng Antichrist, totoo naman. Pero hindi pa ito yung. Sapagkat wala pa tayong nararamdamang gera sa gera, butong sa butong. Ano ba yun? Tinakay pa tayo. Maraming linggo, maraming, yung mas matitindi na pangyayari. O dito matindi ko kasi buong dito, pero hindi pa ito. Pero pag alam mong salita ng Diyos, isa lang ang sinasabi ng mga ang pagdating ng Diyos ulang ng isang magnanakaw. Nabiglaan. Kaya nga dapat, we need to be ready. Ang Matthew 25 ay tumutukoy dito sa 10 dalaga na nag-aantay doon sa kakasal. Sobrang pag-aantay nila na delay yung kakasal, yung 5 na ubusan ng langis, yung 5, meron. Sabi mo sa 5, bumili ka. Sabi naman yung 5 na meron reserve ang langis, at ang doon sila ay nakapasok. Kaya anong aral doon? Be ready. Mga kapatid, anytime pwede yung matulog. Ang dapat na natin, ang dapat. And ready na ba kayo? Saan mo mag-isip? Amen. Kaya Amen. alam natin ang salita ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Kasi ngayon, ang daming nagkakagulo na. Ganito, pagka binasa naman yung mga sa messenger, ganito na. Ganito na, nandito na ang kita eh. Sabi nga ako narinig, nandito na lang 666. Sabi nga ako nandito 666. Pag tinanong naman ako sino, hindi naman nila alam. Pero ang sabi ko, before dumating yung tribulation na yan, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa ganitong kahirapan. Nasa pagdating. Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos. Pero isang bagay lang gusto ko lang yung kahapon. Maging handa. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng prophecy, isa na lang ang hindi nangyayari. Kung baga sa pinanonood natin minsan, nanonood tayo ng teleserye, nandun na tayo sa climax. Para push na ang kwento. At anytime, para mag-end ng kwento, wala kang buhay. At yun na lang ang hinaantay natin. At yun ay nakatala sa salita ng Diyos. Pero kung talagang yung okay lang, ang araw, ang buwan, ang oras ng dito. Pero nakalagay sa salita ng Diyos, ang maging handa. Amen po ba? Amen po ba? At talaga sa nangyayari ngayon, kung yung mga Kristiyano, kung ba nangyayari ko, kumanis na. Diba? At maraming pangyayari ngayon na kailangan remain in this world. Palagi pa rin ang batayan natin kung ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang maganda ng kalakayan nila Pasorito, PJ, Kamo Brian, Laviarola. Malalaman mo talaga kung sino yung nagbabasa ng araw ng tunay ng salita ng Diyos. Hindi ko ba? Dito sabihin mo ang roaring like a lion, atungal ng leon. Roaring like a lion. Umaatungal na parang leon, yun ang Tagalog doon. Ang diablo, malinaw, pag binasa mong Biblia, malinaw na malinaw, ang diablo ay tulad sa umaatungal na leon. That's a comparison. Hindi sinasabi, yung kanta na, roaring like a lion, kasi nga yung beat daw maganda. Pero kasi the moment you say, roaring like a lion, it's a comparison with the devil. Because Jesus is not a roaring like a lion. He is the lion of Judah. Kapag alam mo salita ng Diyos, sa mga lyrics pa lang hindi ka kayang gayahin, pero nadaya tayo eh. Ako, tinex na nilete yung I will bow my knee at the cross. Bakit ka sa cross nilubot? Kaya pa dapat ito. Pero yun. Kaya yun nga sabi, tinakpan daw yung ating kasalanan. Never nga na yun, kaya yun. Never
will not take over our sin. Ang kasalanan natin, He forgive our sin. He redeemed our sin. Tinubos niya, hindi tinakpan. Amen? Kaya kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po tayo, ang lagi natin klasihan, yung ba'y ayon sa salita ng Diyos. O minsan niya, bigla pang kinuko, pero kailangan alam mo pa rin salita. Amen po ba? Pang-apat, sabi sa verse 9. John 15 verse 9. Ito sabi sa verse 9, kung paano nilibig ako ng Ama, gayon din man, hindi ko kayo manatili kayo sa akin. Una, hunger and thirst for God. Number 2, remain in His Word. Number 2, remain in the vine. Number 3, remain in His Word. Number 4, remain in His love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pagkat pag nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, imposibleng lumayo ka sa presensya mo. Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ninyo at naranasan ko, mas higit ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga pagmamahal na naranasan. Ito ba? Pagmamahal ng magulang natin, mas higit na ang pag-ibig ng Diyos. Pagmamahal ng girlfriend mo, mas higit na ang pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng gobyerno sa atin, mas higit na ang pagmamahal ng Diyos. Kasi pag nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, never mo kang nasain na lumayo ka sa Kanya. Bakit? In spite na makasalanan tayo, hindi na kanya tayo. Sabi ng Romans chapter 5, verse 8 and 9, even though yet we're sinners, Christ died for us. Even though we are the enemy of God, still He loved us. Pero nakakapagtaka, no? Maraming nakaranas na alasap ng pag-ibig ng Diyos. Lumalayo tayo. Pero sabi nga ng Romans 8:35, who can separate us from the love of God? Ito ba, kung crisis ko lang ito, iba no? Talagang dahil sa kahirapan, parang sinisisi pang Panginoon. At sabi nga, remains na. Bakit po importante ang lotus spiritual distancing? Ulitin ko, yung ilustrasyon ng Lucas chapter 15, the Lord Christ. Ang sarap ng buhay ng anak doon sa kanyang ama, pero kinuha niya kanyang kayamanan at nagpaalayo na niya. At kung anumang kayamanan meron siya, inubos niya. Dumating sa punto sa buhay niya ng crisis. Naghirap siya, namasukan siyang katulong, kung ano pinakain doon ng baboy, kinain niya. Inaagawan niya pa ng pagkain ng baboy. At doon niya na-realize, dito kami sa bahay natin ang katulong, ang sarap ng pinakain. Bagay ka. Imagine po ninyo, ang mawalay sa presensya ng Panginoon Diyos. Mahirap. Ano ba? Ang malayo ka sa presensya ng Diyos, ang hirap. Yung magkaroon ka ng spiritual distancing, ang layo at ang hirap. Dati may pinakita sa atin ng storya ng prodigal son. Nung malayo siya sa ama niya, yung hirap na dinanas niya. It symbolizes Father is God, and tayo yung mga anak niya na minsan nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos, lumalayo ka. Pero minsan, darating sa punto, yung hirap na makikita mo, ikukumpara mo ang sarap na nasa presensya ng Diyos kaysa malayo ka. Bakit? Sa presensya ng Diyos may pag-ibig. Sa presensya ng Diyos may provision. Sa presensya ng Diyos, all your needs will be provided. Pero subukan mo, minsan kaya nagsasabi ng isang kausapin, bakit? Masama naman ako, pero ba't nararanasan ko kayo yung pagpapalang Diyos? Oo, ngayon nararanasan mo. Pero pag ikaw'y pinabayan ng Diyos talaga, at ikaw ang lumayo, tignan natin yung hirap na nararamdaman natin. Kaya dito nakita yung David, nakita yung Jan, masabi niya lang, Lord is spiritual. Huwag tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Ayan po ba? Sabagat mahalaga ang presensya ng Diyos. Kaya si David, nakita rin niya yun, nakita niya yun. At kabagay, pagkaroon tayo patuloy ng angel ng Diyos. Huwag tayo mandali sa Panginoon. Number 2, manatili sa Panginoon. Number 3, manatili sa salita ng Diyos. Pang-apat, manatili tayo sa pagmamahal. Walang ibang nagmahal sa atin ng kapanggitan. Ano yung ganun kata? Ang katulad mo sa damat, salamat. Totoo naman. Kung tayo makasalanan, ilahan na tayo. Amen tayo na tayo. Panginoon, maraming salamat. Pag nakita mo sa amin ang buhay na
na kung paano po ang kahalagahan mo to spiritual distancing. Huwag kaming lumayo sa presensya mo, Panginoon. Kung paano sinabi ni David, basahin po namin na manatili sa presensya mo. Kung paano sinabi po ni John na kami manatili sa iyo, Panginoon, manatili sa iyong salita, manatili sa iyong pagmamahal. Sapagkat nakita po namin sa isang diskusyon ng prodigal son, kung siya'y malayo sa iyo, yung hirap ng buhay na malayo sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, naturuan mo kami sa mga pagkakataon ito, mas lalo kami lumapit sa iyo. Huwag kami malayo sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa hapon ito. Hindi lamang po ang bawat isa po sa amin, bagkus ang bawat mananampalataya, Panginoon, ang bawat membro ng Salt and Light Church, Panginoon, nasaan man sila naroon, huwag po silang magkaroon ng no spiritual distancing. Bagkus, mas lumapit po sila sa inyo, mas patuloy na bigyan kanila ng papulis ng mga Lord, salamat sa hapon ito. Tuloy ka namin din ang dakila, inuluwan natin at pinatutunan. Alam po ni Jesus.